Salamatan sa matamis sa plan Kristo Isus, sa amin Diyos sa baligtas. Amen. Okay. Sige, thank you. Sin, okay? Pag sinabi natin kasalanan, hindi ko na kinakailangan elaborate kung ano ba yung kasalanan dahil normally, we commit sin, okay? So, ang tanong natin dito, how do I overcome sin in my life? So, paano ko ma-overcome yung kasalanan sa buhay ko? Kasi nga, lahat tayo ay nagkasala, so paano natin ma-overcome yung kasalanan sa buhay natin? Okay? Every believer has three enemies. So meron tatlong kaaway tayo. Ano po yon? The world, the flesh, itong laman natin, and the devil. Hindi lahat ng mga kasalanan natin ay isisi natin sa demonyo. Kasi lagi na lang yun sinisisi natin. Nagkasala ka, demonyo ka agad na sinisisi. Samantalang gumawa ng kasalanan, tayo naman. Okay? So yun po yan. These enemies constantly collaborate to rob the believer of his joy and testimony, and to neutralize his service to God. Sin is what the Lord Jesus Christ went to Calvary to deal with. Kaya ang Panginoon natin, napunta doon sa krus ng Kalbaryo para ma-address yung kasalanan ng tao. Okay? But we must continually appropriate His work on the cross in order to enjoy the victory over our sin. Yun. So on our part, tayo po yung tawag doon. Tayo yung magdi-deal sa kasalanan natin. Ngayon, bakit ba ang tao ay nagkakasala? Yung practical minsan nasa yan, surrounding. Kung ang mga, halimbawa, si Bart, magtayo ng bahay niya at napagitnaan siya doon sa mga beer house, malapit ka sa kasalanan. Di ba? Kapitbahay mo, by beer house. Sa tabi ng bahay mo, merong, tawag doon, pugo. Pagkatapos, sa harap ng bahay mo, may nightclub. Pambihira. Anong surrounding meron ka? So, wala. Pero pag ang bahay mo, surrounded ng mga godly people, sa tabi ng bahay mo, may simbahan. Sa kalapit ng bahay mo ay merong paaralan. Merong ganito. So, ibig sabihin, pag ang location mo, kaya minsan ang kasalanan, nasa surrounding natin yan. Kung ano yung nakikita, so yun po yan. Kasi bakit yung mga Buddhist, mas matitino pa yung iba kaysa Kristiyano? Kita mo, di ba? Mas matitino pa Kasi meron silang pagkatakot. So sa atin minsan, Kaya ito po yung problema natin. Ang unang tanong natin dito, what is sin? Ano ba ang kasalanan? So meron 7 sinasabi diyan regarding about sin. Okay? So una, sin is the transgression of the law. Kasi merong batas. Pag sinabing transgression, na-violate mo. Ibig sabihin nito, na-violate na, tawag doon? I-share mo nga sa group chat natin yung lesson natin. Dari iba meron. Yung halimbawa lang, sige si Attorney. Halimbawa lang, sabi doon, bawal tumawid. Tumawid ka. Di kasalanan mo. Kita mo yung mga lupa, di ba? Ano nakalagay doon? No trespassing. Private property. Batas yun May nakalagay ka doon. Beware of dogs. Pumasok ka, nakagat ka. Kaya nga, law is the transgression. Sin is the transgression of the law. Ibig sabihin nito na violate mo yung batas. Yun po yung sinasabi sa 1 John chapter 3. 1 John. Basahin natin 1 John. Sige. Basa mo Bart, 1 John 3:4. Yun, di ba? Sin
is the transgression of the law. Hindi mo na sunod yung batas. Simpleng batas ng mga tao, hindi na susunod. Nakalagay na karatula, bawal dumaan, dumadaan. So, red light, anong ginagawa ng mga riders? Beating the red light. Yung mga kalsada, dalawa na nga yung yellow. Di ba? Anong gagawin? Ibig sabihin noon, overtaking? Overtaking pa rin. May nakalagay na nga doon sa may ano. Tawag doon? Commonwealth ba yun? Laki-laki ng karatula, oh. Bawal dumaan, nakakamatay. Dumadaan pa rin. Ang hindi mo maintindihan, mayroong footbridge, pero sa baba, ang daming tao tumatawid. Yan, Santa Lucia, yung isang napatay dyan. Bakit? May footbridge sa taas, doon dumaan, tumakbo sa ilalim. Mabilis sa mga sakyan dyan eh. Nabundol, patay. Oh. Masaklap, pag nabundol mo, huhulihin ka, kukulong ka. Samantalang hindi mo naman kasalanan kasi bawal daanan doon. Kaya minsan, yun. Yung violation or transgression of the law. Okay? Pangalawa, to come short of God's glory. Come short. Ibig sabihin ng come short, tinapos. So tayo lahat, tinapos tayo. Saan tayo kinapos? Kapos tayo, kumpara natin yung sarili natin sa Diyos. Okay? Kaya kinapos tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po yung sabi sa Romans 3, verse 23. For all have sinned. O lahat. Pag sinabing all, walang exemption. Ibig sabihin, lahat. Di ba? Lahat. Wala exemption. Next, pangatlo. So what is sin? To turn to one's own way. Lakas ng iko, bawasan mga art. Nag-feedback eh. To turn to one's own way. Ibig sabihin, nagkanya-kanya. Oh. Ngayon, sa mundo, wala akong tinatawag na absolute truth. Ang absolute truth po ay nandito sa Biblia. Ito po yung absolute truth, okay? Pag sinabi nating truth, katotohanan. Pero ang tanong natin, ano ba yung batayan ng katotohanan? Oh. Kasi pag sinabi mong violation of the law, may kanya-kanyang batas eh. Kagaya sa atin, mga lalaki, bawal magpalda. Pag napunta ka doon sa England, mga lalaki doon, nakapalda eh. Naka-bloomer. O, di ba? O. Sa Middle East, ganun din. Pari-pariha sila eh. O. Halimbawa lang, dito sa atin, yung lalaki at isang lalaki mag-holding hands. O, maganda ba sa paningin yung Bart? Hindi. Sa kanila, sa ibang bansa, okay yun. O. Sa ibang bansa, pag tiningnan mo yung babae, sexy. O. Definition natin yon. Sa ibang bansa, pag ikaw yung malaking, talagang para kang balyena, isiksi sa kanila yun eh. So, hindi mo malalaman ano yung totoo. Tama? Dito sa atin, ang sasakyan natin ay nasa manubila, nasa kaliwa. Sa ibang bansa, nasa kanan eh. Nakuha nyo? So, ano yung tama doon? So, kaya ang sasabi natin, ang batas po sa mundo, iba yung kanilang katotohanan, iba yung totoo sa atin. Sa Pilipinas, nabangga ka. Anong sabihin ng nakabangga sa'yo? Tumawid ka eh. Di ba? Reasoning mo yun, tumawid ka. Pero ang sinong mahulihin? Yung tumawid o yung driver? Driver eh. Pero pag pumunta ka na communist country like Vietnam, pag nabangga ka, hindi kayo magtatalo doon. Ikaw kasi tumawid. Ikaw hindi ka nagpreno, hindi. Dadamputin kayong dalawa, ikulong kayo. Bakit? Hindi kayo nag-ingat. Yun yung totoo sa kanila. Truth sa kanila yun eh. Pag pumunta ka ng Middle East, nabangga ka, bangga. Sino may kasalanan?
Yung sasakyan na bumangga, hindi. Yung nabangga. Kasi kung wala ka rito, hindi ka mabangga. Sipin mo yan. Grabing katotohanan niya, di ba? Kaya ka nabangga kasi nandito ka. Kung wala ka dito, hindi ka mabangga. O, anong gagawin mo? Di ba? Kaya yun po yung tinatawag natin, yung totoo sa kanila, pwedeng hindi totoo sa atin. Nakuha nyo? Kaya nga ganito yan. Ang katotohanan, nagbabase kung ano ang paningin ng tao. Anong definition ng tao. Kaya nga, mayroong Biblia. Ano yung Biblia? Absolute truth. Ibig sabihin, yung totoo mo, yung totoo ko, titingnan natin kung anong sinabi ng Biblia. Kasi ito yung absolute truth. Ibig sabihin, yung totoo mo, wala yan. Yung totoo ko, wala yan. Kasi ito nga yung batayan ng katotohanan. Okay? So, yun po yan. Next. Yung Isaiah 53 verse number 6, ano sabi diyan? Pakibasa mo Bart. Isaiah 53 verse 6. Yan. Oh, nakalagay diyan, we have turned everyone to his own way. So, nagkanya-kanya tayo. Oh, di ba? Nagkanya-kanya. Kaya nga dito, halimbawa lang, batayan ng paglibing, ang dami nating tradisyon. Batayan ng pagkasal, ang daming tradisyon. Ha? Yung? Ilipat? Okay lang. Ha? May? Yun. Okay? Kaya nakalagay dyan, verse number 6. We have turned everyone to his own way. So, nagkanya-kanyang tao. Kanya-kanya. Ibig sabihin nito, pwedeng tama ka, pwedeng mali ka. So, assessment ng tao yan. Kung ano yung right and wrong. Oh. Halimbawa lang, di ba pag sinabi nating puti, yun yung puti, di ba? Kulay puti. Oh. Pero merong beach. Doon sa Olongapo, ang tawag noon, white beach. Pag pumunta ka doon, itim naman yung buhangin. Oh, tama? Itim yung buhangin. Bakit tinawag na white beach? Ayun yung tawag doon sa lugar na yun, white beach. Bakit? Kahit itim yung buhangin, yung may-ari pala ay si Mr. White. Kaya tinawag na white beach. Hindi yung buhangin. Nakuha nyo? Oh. Amerikano, puting-puti. Pero ang tawag sa kanya, Mr. Black. Oh. Sipin mo, Mr. Black. Kasi ang apelido niya, Black. Hindi yung kulay niya. Nakuha niyo ba yun? Oh. Parang tayo rito. Tatawagin natin, guwapo. Pero pala, pangit-pangit. Kasi yun, binubuli siya nung kanyang kabataan. Guwapo. So, hanggat lumaki na siya, tinawag siyang gwapo, pero ang pangit niya. Kaya yun po yung minsan, it's not the words, it's not the name. Okay? So ito yun. Turn to one's own way. Yun po yan. Kaya nagkanya-kanya. Another one. Kailan ba nagsimula yung nagkanya-kanya? Noong mga panahon ng Judges, nagkanya-kanya yung mga Israelita. Okay? Tingnan natin, Judges. Kahit 21 verse 25. Ang sabi po diyan, 21:25, in those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his own eyes. So, ibig sabihin, walang law, nagkanya-kanya sila. Yun po yan, okay? Kaya dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na law of the land, that is constitution. Ibig sabihin, sa 7,645 o 47 o 46, ilang ba? Tama doon, Princess?
So, dami ng mga isla. Ibig sabihin, the Constitution is applicable to Luzon. It is also applicable to Kalayaan Group of Islands, to Itbayat Batanes, di ba? Pulo, Sulo. So, ibig sabihin, yun po yung pinaka-ruling. Okay? Although, meron silang tinatawag na customary law doon. So, ano yung customary nila? Parang tayo din, may mga simbahan, iba-ibang customary. Meron papasok simbahan, tanggalin yung sapatos. Meron ibang iba, pagpapasok simbahan, nakayuko. Meron sigurong simbahan, pagka pumasok, natagilid. Kanila yan eh. Nakatalikod. Kanya-kanya yan. Okay? Number 4. Sin. What is sin? So, we define what is sin. Sin is to forsake the law. Yun yung kalimutan na Lord. Forsake the Lord. Ibig sabihin nito, kinalimutan natin yung Diyos. Iniwanan na natin yung Diyos. Okay? Panglima. To do which is wicked in the sight of God. Ginagawa na yung mali, masama, wicked eh. Di ba? Sige, basahin natin to ha. Deuteronomy chapter 9, verse 18. Ang sabi po dito sa banal na kasulatan, and I fell down before the Lord as at the first 40 days and 40 nights I did neither eat bread nor drink water because of all your sins which you have sinned in doing wickedly in the sight of the Lord to provoke Him to anger. So, yun po yan, So, ito yon. Yung mali, ginagawa na. Hindi lang mali, mas mali pa. Yung mas mali pa, dagdagan pa ng kamalian. Kaya yun po yung term na ginamit dyan eh. Wickedly, doing wickedly. Another one, to do that which is amiss. Ibig sabihin mali, wrong. 2 Chronicles chapter 6, verse number 37. Anong sabi dito sa 2 Chronicles? 2 Chronicles chapter 6, verse number 37. Sa pinakadulo nakalagay dyan, we have sinned, we have done amiss, we have dealt wickedly. O yun. Kaya yun po yung ginawa nila. Kaya sila ay nasakop because of that. Another one, pang-7, lack of righteousness. Yun yung binasa natin kanina ha, sa Romans 3 verse 10. There is no righteous, no, not one. Ibig sabihin ng righteous is katuwiran. Ano ba yung matuwid? Ano ba yung tama? So maraming tao ayaw magawa ng tama. Ayaw ng tao gumawa ng, gusto ng tao gumawa ng mali. Halimbawa lang, yung tama ay nagiging mali sa paningin ng tao. At yung mali ay nagiging tama sa paningin ng tao. Halimbawa lang, linggo, dapat ay nasa bahay-sambahan. Anong ginawa ng mga tao? Nasa mall, sampa, nasa masaklap. May Kristo din sila dun sa bungan, di ba? So, yun po yung problema natin ngayon sa henerasyon natin. People are trying to justify their deeds. Okay? So, tama yun. Tama yun. Kasi pag nanalo ka naman, kikita ka eh. Nung araw, paite ba? Yung mga kapatiran, simba muna, simba. Atin simba. Pagkatapos simba, diretso sa bungan. Tapos, nananalo yun. Nanalo. Pagka panalo nila, magbibigay yun ng love gift sa pastor. Bihira. Ang gandahan pa nito, papadala ng pagkain niya sa akin.
pag kinagat ko yung mga tinula, bakit ang tigas? Tapos sinawakan ko, bakit parang may mga tama? Yung pala, panalo pa rin sa tare eh, di ba? Sabong. Oh. Sipin mo yan. Oh. Nagpadala naman ng ulam, padala pa ng ng pera. Pastor, love gift daw po. Pambihira, no? Eh, wala akong kamalay-malay. Wala, hindi ko alam eh. So, yun po yan. Ibig sabihin nito, yung ginagawa nila na mali, ginagawa nilang tama. Parang dating tuloy sa pastor, ang tawag doon? Yung simbahan pala, tingin simbahan, pag nagsimba sila, mananalo sila. Pambihira. Kasi may prayer sa pastor ba? Saka nakapaginig muna ng mensahe. So, hindi po yan. Para nung ako sa Kristan, nung araw, sa Kristan ako, sasabihin ng mga mananabong sa amin, Bong, pag-poslit nga na ng ustiya. Ustiyas ba? Ustya. Ustya. Pupuslit ko naman kasi ako yung taga ganun, di ba? Ayun, tawa ni Kristo. Pupuslit ko. Yung pala, gagawin ng mga sabungero, bago sila yun, tupada, papakain nila yun. Nananalo nga. Kaloko, katawan ni Kristo, kinakain para grabe yung mga, kita mo yan, yan justify eh. Oh. Yung kalukuhan ba, ginagawang tama. Old Testament Hebrew words for sin are, so merong 4 na Hebrew word na Old Testament. Na asham. Asham, yon. Kaya ba dyan yan, Lisel, asham. Yung asham na yan, meaning to be guilty. So nagkakaroon ka ng guilty feelings. Okay? Guilty. Yung pangalawa is Avon or Avon. Yung pala yun, may produktong Avon, di ba? Oo. Yung pala yun, mga beauty products. Ibig sabihin nito, pangit ka naman, papagandahin ka dahil sa kapal ng foundation, pwede pala yun, Ang ibig sabihin nito, to pervert, to make crooked. Yan po ay makita natin sa 1 Kings 17 verse number 18. Pangatlo, syaga. To astray. Ibig sabihin, iligaw. Okay? Leviticus 4 verse 13. Pangapat, pasha or pasya. Ibig sabihin nito, to break away, to rebel against authority. Kaya nga dapat, huwag kayong mag-rally-rally. Hilig ng tao, rally, demonstrasyon. Di ba pwedeng pag-pray na lang? Pero dahil itong bansa natin ay free country, so ang ginagawa natin bilang mga Kristiyano, we do our part in a peaceful assembly for our grievances against the government. Halimbawa lang, sinabi ng gobyerno, simintuhin ito, ang budget ay 20 million. Pagkatapos, ang nasiminto ay 10 di pa lang. Na-picturean, pinuruwad na doon sa kuwa. So tayo doon, magkano tayo? Hindi tama yan. Yung nagastos nyo dyan, wala pang 1 milyon. Pagkatapos ang report nyo, completed na. Di ba? Minsan, may mga karatulan nakalagay doon. Rep wrapping, di ba? Nakalagay, rep wrapping, Concreting pala of the rep wraps. Yun. Budget, 18 million. Ang ginagawa nila, bato, tinatapingan lang, di ba? Sa kanila, pininis. Kaya pagdating ng baha, wasak. Kasi yung bakal, wala talaga. So, yun po yung tinatawag na yung hindi nakakaalam doon, ay, ang ganda pala, lapad na laki ng riprap pa. Yung pala, ampaw pala yun, puro bato lang. Pinagkumpuning bato, pagkatapos tinapingan. Yun yung daya. Okay? Pag may dumating na tawag doon, inspector, lalatagan nila ng ng bakal. Pagkaalis ng inspector, tanggalin yung bakal. Wala eh. Tapos, nabuhusan na. Kinabukasan, nakita ni inspector, buhos na. Ililipat lang yung bakal ulit sa kabila. Kaya, in suma total, wala talagang bakal. Ba't mo nasabi yan? Nakikita ko eh.
Oh, ikita ko. Next, man's sinful nature. So tayo, mga tao ha, we have a sinful nature. Ito'y namanan natin mula sa ating mga ninuno pa. Only evil continually. So tayo po ay, kaya ang Panginoon ng araw, ganito po ginawa ng Panginoon ha, kasi ng isip ng tao, Genesis chapter 6, verse number 5. God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Ibig sabihin, laman lagi ng pag-iisip ng tao, na sa puso ng tao, gumawa ng kalukuhan, kasamaan. Evil eh. Kaya yun po yan. Kaya ginawa ng Diyos noon, nagkaroon ng dilubyo, universal punishment, patay yung mga tao. Ang natira na lang doon, 8. Si Noah, misis niya, si Ham, si Shem, si Japet, 3. Tapos yung 3 niya na yun, mayroong mga asawa. So, 8 lahat. O, sipin mo yan. From there, 8 katao, dumami na yung tao sa buong mundo. Puno na. 8 billion na eh. Another one, na sinful nature ng tao. Desperately wicked. Jeremiah 17 verse 9. Desperately wicked. Then, pangatlo, shapen in iniquity. Psalms 51 verse number 5. Shapen in iniquity. So tayo po ay sa tiyan pa ng nanay, ayun, nabuo tayo because of iniquity. Yun po yung Psalms 51 verse number 5. Okay, basahin natin to, Psalms 51. Psalms 51 verse number 5. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Another one, strange from the womb. Kaya ang kasalanan, mula pa sana eh. Sinapupunan. Kaya pagka nagbuntis pala, itatatlo lang yung babae rito. Bata pa si Stephanie. Pagka nagbuntis kayo, dapat iparinig nyo sa mga television, music ninyo, yung mga spiritual. Hindi yung gera, murahan. Paglabas ng bata, ang galing na magmura. Di ba? Kaya dapat, alam mo na, listen, gagawin mo. Yan. Tapos yung activity ng nanay. Pag ang nanay nagsisinungaling, siyempre, nandoon yung bata, magsisinungaling din. Pag ang nanay ay nagsisigarilyo, nagkakaroon na yun. Naamoy ng bata yun eh. Yung lasa. Yung bata na mahilig kita mo yung anak ko, Joshua. Nung nabuntis yan, si Mrs., mahilig sa yung suka. Tusawan. Tapos yung mga maalat-alat. Yan yung anak ko. So kung ano yung ng nanay, si Charles, Mrs. ko nung araw, mahilig magbasa. Ayan. Si Charles, gano'n, mahilig magbasa. Nagalit yung nanay niya kasi hindi na uso ang libro, bumili pa ng libro. Kasi yun yung nagdadalang tao siya eh. Yung pangalawa, tahimik si Mrs. Tahimik din yung pangalawa. Kita mo? Sipin mo yan. Ano pala yun eh? Pag kayo nabuntis yan. Niliban lang kung galit kayo sa mister nyo, karatihin nyo. Pagdating na araw, karatista yung mister nyo, anak nyo. Ayos yun ah. Kasi nakalagay dyan, shapen eh. Na-shape ka, doon pa lang sa sinapupunan. Basahin natin to, 58. 58 verse number 3. Sabi dyan, the wicked are strange from the womb. Di ba? Sa tiyan pa lang, naglilihi pa lang, nagbubuntis pa lang. Yan, okay? Kaya sa tiyan pa lang, they go astray as soon they will be born. Pagkasilang noong bata, wala na. Bakit? Kasi nga, sa tiyan pa lang, mali ng
May mga narinig ako na nanay, yung bata, nagbubuntis siya, minumura niya eh. Nanay siya, minumura na niya. Anong i-expect mo pagka silang noon? Di ba? Bakit yung mga tao na nasa sugalan, pag nagising nila, pagka nag-anak sila, bakit yung mga bata magaling sugalan? Yun yung influensya sa tiyan pa lang. Okay? Kaya nga, pagdating ng araw, sabi ng Bible, train up a child. So yun yung responsibility natin to train children. Okay? Train natin. Dalhin simbahan, pananambahan, para mag-iba yung kanilang aura. Mag-iba yung direction ng buhay nila. Then ano pa? Foolishness is bound in the heart. Yung kalokohan, nasa puso talaga yan. Proverbs 22. Kaya hindi mo na kinakailangan turuan yung mga bata na magiging loko-loko kasi magiging loko-loko na talaga yan. Bound in the heart. 22. Proverbs 22. Verse 15. Oh, kita nyo? Kahit basahin natin yan, di ba? Ano nalagay dyan? Foolishness is bound in the heart of what? Child. Oh. Nasa ano na yan? Puso na ng mga bata yan. Next, righteousness as a filthy rags. Yung katuwiran natin, maraming basahan lang din. Okay? Pangpito, gone astray. Turn to his own way. So tayo po yung ligaw. Turn astray. Diba? Isaiah 53 verse 6. Number 3, what do I stand to lose because of my sin? Ano bang mawawala sa akin dahil sa kasalanan ko? While we cannot lose, you cannot lose your salvation. Yung kaligtasan natin, hindi natin mawawala yan. There are things that you may forfeit because of continued disobedience to God's word. Meron mapoforfeit yan. Halimbawa lang, di ba? Nag-aim ka ng halimbawa lang sino ba? Si Arthur, gusto niya magiging cum laude. Ba? Pasok siya lagi, di ba? Mag-aral siya lagi, sunog ng kilay. But dumating yung panahon, mayroon siyang 70, isang piraso lang na 70. Yon ang nakakasira sa record niya. Okay? Lagi ka namang pasado. Ang tataas ng grade mo, 95 to 100. Tuwing exam, oral, lahat yan. Assignment, lahat yan. Lagi ka namang late. Sa loob ng isang taon, o isang semester, ang late mo, 90%. Do you think hindi matatamaan yung yung goal mo na magiging cum laude? Matatamaan yan. Unless hindi kasali yung attendance. Okay? So ito po yun ang batid. Anong mawawala sa atin? Pag nagkasala tayo, you lose your joy. Yung kagalakan mo, mawawala yan. Kaya yung si David po ay nagkasala. Anong sabi ni David? Psalms 51. Sabi ni David, verse number 12, nung magkasala si David, restore to me. Di ba? Yung verse 9, sabi dyan, hide thy face from my sins and blot out all my iniquities. So, yan po yun. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Kasi nagkasala siya dito eh. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. O yun. Nagkasala siya eh. Kaya nung magkasala siya, ang blessing sa kanya, sabi niya sa verse 13, then I will teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Okay? So pag nagkasala tayo, we lose our joy. Yung joy mo na magsimba, joy mo na magbasa ng Biblia, joy mo na mag-soul winning, joy mo na maglingkod sa Panginoon, mawawala yan. Pag may kasalanan tayo.
You can lose your testimony. Yari, yung testimony mo. Pero, ano sabihin ng mga tao? Maloko ka pala eh. Mas matino pa nga ako sa iyo eh. Kasalanan ka. O, sira ka ngayon. You can lose your reward. Itong mahirap. Yung reward, mawawala. Nalala ko lang, di ba yung Miss Myanmar ba yun? Tinanggalan ng corona? Tama ba ako? Myanmar ba yun, Miss Myanmar? Tinanggalan ng corona. Sipin mo yan, tatanggalan ka. Sa entablado, tatanggalin sa iyo ang corona mo. Ang hirap naman noon. Sasabitan ka ng, bibigyan ka ng trophy, bibigyan ka ng certificate, tapos bibigyan ka ng, tawag doon, medal mo, tapos maya-maya, tinanggal sa iyo. Ay, mali pala. Hindi pala sa iyo to. Kasi miro ka palang, nagawang kalukuhan. Ang hirap noon. Parang mga politiko, di ba? Tinatanggalan sila ng kanilang posisyon. Pagka mayor, pagka congressman, pagka governor, dahil sa involvement nila sa mali. Okay? So, reward. Basahin natin to. 2 John, verse 8. 2 John. Nakalagay dyan, look to yourselves that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Okay? So yun po yan. That we lose not those things which we have wrought. Kasi po mga kapatid, dapat yung ating paglilingkod, tuloy-tuloy yan. Diba? Parang yan eh. Bumili ka sa palengke ng mga ng manok o kaya isda. Nilinis mo. Tapos nakalimutan mo ilagay sa freezer, sa refrigerator mo. Nakalimutan mo maghapon. O pwede pa ba yun? Pwede pa. Kaso lang, medyo makati na. 24 hours mong nakalimutan. So, nasayang siya. Okay? Yun ang pagkain mo, naiwanan mo sa lamisa ng 1 oras. Pagdating mo, ubos na ng pusa, nasayang. Nakain na iba eh. Ganun din, may mga reward tayo. Pagdating ng araw, sayang. Bakit? Hindi ka nagpatuloy. Nag-backslide ka. Nagkasala ka. O yun yung problema. Okay? Then ano ba? Pag tayo nagkasala, anong mawala sa atin? Not only your rewards, you lose your health. Bisyo. Kasalanan yan eh. You lose your health because of your vices. Sabi nang wag mag-inom, inom pa rin. Sabi na wag mo sigarilyo, yosi pa rin. Di sira yung kasalanan, sabi nang wag na mag-milk tea, wag na yung matatamis, tuloy pa rin. Diabetes. Sabi na wag yung maaalat at matataba, tuloy pa rin. Ayun, high blood. Sipin mo, grabe. Well, you lose. Kasi may maling ginawa. Then ano pa? You lose your life. Patay ka. Kita mo si Sapphira at saka si Ananias, nagkasalanan nila, nangupit. Kupit lang. Yung commitment nila sa Diyos, inupit nila. Tayo, pag may commitment tayo, wag nating kupitan ha. Bigay. Buti na lang, nasa grace period tayo. Nakuha nyo, grace period. Pagka hindi tayo nakapagbigay ng mga kaloob natin, tithes and offerings natin, mga commitments natin, mga pangako natin sa Diyos, hindi kagaya nung araw, patay ka. Ngayon grace period, okay ka lang anak. Dito na tayo sa langit magtutuos. Pero nung araw, pinapatay eh. Tinigil lang ng Panginoon niya kasi kung gagawin niya hanggang ngayon, wala matira simbahan eh. Patay. Kaya ang trabaho ng mga people nung araw, ang fellowship nila, tagalibing, ang patay. Kita mo ha sa Acts. Acts tayo. Acts. Anong chapter ba yun? 7. Ananias.
Chapter 5. Kasi anong nangyari dito mga kapatid, yung chapter 5 nagsimula yan sa chapter 4. Chapter 4 ng Acts. Ngayon, ang nangyari dyan, pagdating sa 35, and laid them down at the apostles' feet. So, ibig sabihin, anong meron dito? Yung 34 nakalagay dyan, neither was there any among them that lacked. So, wala nagkukulang. Bakit? For as many as possessors of lands. Yung mga membro na mayroong mga lupain and houses, sold them. Bininta nila eh. Yung may mga lupain, bininta nila. And the prices of the things that were sold, and brought the prices of the things that were sold. Anong ginawa nila? Bininta yung lupa. Bininta yung bahay. Yung halaga ng lupa at ng bahay, binigay sa church. Nakalagay dyan sa verse 35. And laid them down at the apostles' feet. And distribution was made unto every man according as he had need. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and the founder of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. O, sipin mo, may membro na sa church. May membro dyan, sa First Baptist Church of Jerusalem, si Joseph. May lupa sa Cyprus, bininta niya, binigay niya sa church. Okay? Gumaya, pagdating sa verse chapter 5, gumaya si Ananias at saka si Sapphira. O, di ba? A certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold a position. Gumaya sila, binta rin. Pero nung nabinta na, nung nakalagay dyan, and keep back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. O, pwede nga kwento, ganito. Nagbinta sila ng ari-arian nila, halimbawa lupa, halagang kalahating milyon. Oh. Sabi ng buyer, sige, bilhin ko yan kalahating milyon. Sabi niya, huwag na muna. Binibinta pa rin nila. Kasi papataasin nila yung presyo di ba? Nakuha nyo? May bumili, 1 milyon. Oh. Binili 1 milyon. Ginawa nila, kinupit nila yung kalahating milyon. Ang binigay, kalahating milyon. Keep back part. Di nila sinabi kay Pedro sa pastor nila. Kaya ano nangyari dyan? But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and keep back part of the price of the land? Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why thou hast conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost. And great fear came on all them that heard these things. So, isipin nyo, patay Hindi ka nung araw hindi makapagbigay ng mga offerings, commitment, patay. Ang bihira. Bakit? Anong kasalanan niya? Kupit. Kaya wag tayo mangupit. Kaya sabi ng Panginoon, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay kay Caesar ang para kay Caesar. Yung para sa iyo yan. Yung para sa Diyos yan. Yung para sa gobyerno, bigay mo. Yung para sa ospital, bigay mo. Pastor, hindi naman ako na ospital. Maghintay-hintay ka pag nakasakit ka. Kuha nyo? Yung doktor ko dati, lang yun 800 lang. Ngayon, ang single niya sa akin, 1,400. Noong June, 1,200 pa. November, 1,400 na. Sipin mo yan. Sabi ko, baka sa January, 1,500 na yun. Sipin mo, di ba? Saglit ka lang naman Wala pa nga akong consultation niya, wala pa nga wala pang 10 minutes Titingnan lang yung records mo
Sabihin lang, okay naman cholesterol mo, konting ingat lang, okay naman yung kidney mo, okay naman yung liver mo, okay naman. Dugo mo, di ba? Ito lang, platelet count. Oh, wala pang 10 minuto yun. Kaya sabi ko, 20 kami kapasyente, ba? Meron siyang 28,000. Doktor yan, ha? 28,000. Mula alas 2 hanggang alas 6 ng gabi. Yung umaga pa niya, kung meron siyang 28,000 din, yayaman pala ng mga doktor. Sipin mo? Oh. Kaya mangarap kayo maging doktor. Kasi pag kayo ay konduktor lang, unti lang pera doon. Okay. Kaya yung Israel at saka Singapore, mayaman na bansa, napakaliit lang ha, na bansa. Ang Singapore, ang population ng Singapore, 7 million. Kasing laki lang ng Maynila, Singapore. Yung Maynila kasi, 14 million yan times the population. Napaka-condense. Iwan ko ang mindset ng Pilipino, kung saan yung tao, doon sumisiksik. Samantalang tumakbo tayo ng 1 oras dyan, papuntang Tanay, ang lawak ng mga lupain dyan. Nakuha nyo? Hindi tayo sanay yung malayo. Ang gusto natin, kung saan yung kalsada, doon tayo tabi ng kalsada. Kaya mga highway natin, di ba? Oh. Yun na yung mindset ng Pilipino. Noon pa yan. Hindi na mamura-mura. Kaya dapat baguhin nyo sa mga anak nyo, turuan nyo. Anak, malawak naman yung mundo. Ang narating ng tatay mo ay antipulo lang. Hindi ko nga napuntahan yung hinulugan taktak. Pambira, no? Kaya, mangarap kayo. Nakapunta kayo ng Australia, nakapunta kayo ng New Zealand, nakapunta kayo ng Finland. Lahat ng land, puntahan nyo. Iceland, di ba? Auckland, yun. Lahat ng may daan, puntahan nyo. Yung may way, punta kayo sa Norway. Yan, mga ganon. Mangarap ba? Habang wala pa kayong rayuma, kasi pag may marayuma na, pupunta kayo sa mga bansa, maglalakad kayo, tapos may asma kayo, wala na. Hindi nyo ma-enjoy. Yung mayaman na tao sa Pilipinas, dinala siya ng kanyang pamilya sa Malaysia. Anong sabi niya? Napakaganda naman pala ng mundo. Napakaganda naman pala ng lugar na ito. Bakit nung kabataan ko, hindi ko nagawa yun? Ngayon, buhat-buhat na siya ng wheelchair niya eh. Sabi niya, puro lang ako trabaho, pera. Yung pala, may mga bagay naman pala na maganda. Di ba? Kaya explore your world. Hindi naman ibig sabihin mayabang ka pag nakapunta ka sa ibang bansa. Hindi. Ibig sabihin noon, may ambisyon tayo. Tayo nga, pag namatay tayo, tinangandalakan natin. Sa langit ako puntas, tinanggap ko ang Panginoon. Di ba? So why not explore the world? Kasi sabi naman ni Pablo, the world is yours to own. Ibig sabihin nito, mag-pray kayo na kayo ay pagpalain ng Diyos. Kasi darating naman talagang araw that God will bless you. Bakit? Wala kang sigarilyo wala kang alak, wala kang chicks, bihira. Di makaipon ka. Isipin nyo, may pinsan kaming babae, GRO ang trabaho. GRO. Punta ko doon sa multinational village. GRO lang yun. Pero asan siya nakatira? Sa multinational village. Sabi ko, paano ka nagkaroon ng bahay na ganito kalaki? Ano ba natapos mo? Wala man GRO lang naman ko. GRO lang. Magkano ba kinikita mo dyan? Kapag may lalaki na sinisingil ko, pag tinitable ako, 3,000. Ayos ka. 3,000. Ano ginagawa mo sa lalaki? Ginagawa ko, order ako ng ladies drink ko, at siya nilalasing ko. Nilalasing niya. Kinikwentuhan niya. Pag nalasing na, ayun, uwi na. May 3,000 na rin siya.
Next customer, pambihira. Kung makatatlo siya magdamag, 9,000 isang gabi. Maloko tong babae. Sabi ko, nilalabas ka rin ng mga lalaki. Ayaw ko yun, Manoy. O, ayaw niya. Dito lang, table lang, kwentuhan. Pero mautak eh. Sipin, laki ng bahay. Sipin mo yan. Mali yung ginagawa niya, ha? Pero ang point dito, minsan yung tao, tayo ba, mga Kristiyano, pag tinanong natin, bakit ang mga Kristiyano hindi yumayaman? Kasi ang mindset ng Kristiyano, pag nag-rapture kasi pastor, maiwanan ko yan. Maiwanan ko yung pera ko sa bangko. Maiwanan ko yung bahay ko. Maiwanan ko yung sasakyan ko. Hindi. Testimony natin yan. Nakuha nyo? Oh. Kaya tayo, mag-pray sa Panginoon that God will bless us. Okay? So, yun po yan. Kaya pang yung kasalanan, ha? Balik tayo sa kasalanan. What do I stand to lose because of my sin? You can lose your joy, testimony, your rewards, your health, your life. Mamamatay ka. Pag kasala ka, patay. Yun yung Ananias sa pera, patay. Then how can I overcome sin? Paano ko matagumpayan yung aking kasalanan? Be honest with God about your sin. Be honest ka, sabihin mo sa Diyos. Next, don't put yourself in a situation that you know will lead itself to temptation. Oh, wag na. Ilayo mo yung sarili mo sa mga tukso. Wag mong kantahin yung tukso, layuan mo ako. Hindi yon. Ikaw ang lumayo sa tukso. Ang tukso lagi nandyan eh. Lumayo ka sa tukso. Next. Don't allow sinful thoughts to control your mind. So what? Walk in the Spirit. Yield your members to Christ. Meditate in the Word of God. So magbulay-bulay salita ng Diyos. Ask the Lord to help you. Then separate yourself from worldly influences. Yung influensya ng mundo, umiwalay ka dyan. Hindi masamang nasa mundo, hindi masamang may barkada, maging mapili ka. Kung barkada mo ay palamura, yung kasabihan nga eh, pag meron kang apat na palamurang kaibigan, darating ng araw, pang-5 ka. Okay, di ba? Meron kang 4 na kaibigan na sinungaling, darating ng araw, pang-5 ka na. Meron kang 4 na kaibigan na magnanakaw, pagdating ng araw, pang-5 ka. Kasi nga, sabihin mo sa akin kung anong klaseng kaibigan meron ka, at sasabihin ko rin sa iyo kung anong klaseng tao ka. Di ba? Tell me who your friends are. Sabihin mo sa akin, sino yung mga kaibigan mo? Dahil sasabihin ko sa iyo kung anong klaseng tao ka. Kung ang kaibigan mo mga pastor, pwede at least matino ka. Kaibigan mo mga Kristiyano, matino ka. Okay? Yun po yan. Surround yourself. Surround yourself with godly people. Okay? So tumayo po tayo at tayo po ay manalangin. Kasama na rin sa Sunday School offering natin. Tawagan natin si Adrian.